Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Nanood ba kayo ng TRICOM na ng Kongreso? Sus Mariosep po. Si Atty. Claire. Ay, salamat sa dumadagdag subscriber ko. Si Atty. Claire. Napanis yung laway ni Atty. Claire Castro, oo. Abe, ang daming pinag-usapan. Ano ba yun? Tapos nasalang yung Atty. Claire Castro. Nagsalita, sabi ng mga nung mga nandoon. Nakatulala sila kay Atty. Claire. Naisip ko tuloy. Kaya lang yata pinatawag si Atty. Claire Castro para makita nila ng personal kung gaano kaganda. Tapos, nung natapos magsalita si Atty. Claire, okay, I'm ready for your question. Walang nakapagtanong eh. Na-starstruck yata yung mga nasa kongreso eh, di ba? Ay nako. Tapos nagbangayan yung Commodore at saka si Marcoleta ewan. Boss, ilipat na ako tayo sa ibang topic ha. Dito kay Atty. Luke Espiritu. No, basahin kanina, tutuwa ako. Yung Atty. Claire Castro, na-starstruck sila. Walang nakapagtanong yata eh. Walang nakapagtanong. Basta nag-speech yung Atty. Claire, nabigyan siya ng pagkakataong, kita siguro, panis na yung laway nung abogada, pinagsalita na. At rumupeke na yung si Atty. Claire. Tapos, I'm ready for your question. Wala nang kapagtanong. Na-starstruck sila. Ang ganda kasi Atty. Claire Castro. Mas maganda siguro yan nung dalaga. Totoo. Espiritu na naman tayo. Hits Duterte overkill senators. Remark. Pakinggan na natin si The Good Spirit. Si former President Duterte naman may sarili din siyang tirada. Kumbaga, sinabi niya na patayin na lang daw yung ibang senador para makapasok yung mga ini-endorso niya. Any reaction po to this? Nilagay na ni Duterte sa lusak ang consciousness ng mga Pilipino. At ginagawa niyang mainstream ang kabastusan. At hindi ginagawa niyang mainstream ang patayan. Siya ang pinakamasahol na naging presidente. Siya ang presidente na sinira na talaga hindi lang ang lipunang Pilipino. Tama ako, di ba? Sabi ko, sa lahat ng naging presidente, ito ang pinakaulul. Pinakawalang kwenta sa lahat. Hindi yan joke. Tignan mo. Talagang sa totoo lang mga boss. Ayoko joke. Sira ulo lang naniniwala dito kay Duterte. Oo. Namumini sila sa dami ng talagang magmula. Ay sus Mariosep. Tuloy. Kundi ang values ng mga Pilipino. Dapat siyang purgahin sa ating kasaysayan. Si Duterte ang example ng dapat binibitay para magkaroon tayo ng leksyon sa ating kasaysayan na binibitay natin ang Actually, hindi lang siya, Atty. Luke Dapat lahat ng mga sindikato niya. Sindikato yan, Davao Mafia yan. Dapat yan, pinapiring squad mamamatay tao, binibitay natin ang kurap, binibitay natin ang bastos sa kababaihan, pinaparusahan natin para mabasa ng mga henerasyon ng kabataan, iba't ibang henerasyon ng kabataan, para may matutunan sa kasaysayan na tulad sa ibang bansa, kung saan ang mga diktador ay nililitis, kinukulong o binibitay. Si Duterte ang number one example na kapag hindi yan maparusahan, hindi yan maaresto, ang ating lipunang Pilipino, ang kanyang values bubulusok, magiging basurahan, at ang ating kaisipan ay magiging talagang nasa pinakamababa na. Hindi Bongbong, sana naririnig mo si Atty. Luke Espiritu. Okay? tayo ganyan. Ang gusto natin, nag-a-address kami sa mas mataas na kamulatan. Kaya kami nagsasalita kami issues. Hindi ang mga patay-patay na yan. Nagsasalita kami tungkol sa sahod, tungkol sa kontraktualisasyon, tungkol sa kahirapan, tungkol sa reforma sa lupa, tungkol sa ekonomiya na dapat magkaroon ng produksyon, tungkol sa suporta sa MSME. Ganyan substantial ang aming mga binibitbit. Hindi yung mga tulad ng mga ehemplo ni Duterte na totally bankrupt. Bankrupt at ganyan ang number one
na example ng aabutin mo kapag ang paghahari ng dinastiya ang mananatili. Si Duterte ang example ng pinakarurok na kayang abutin na forma ng dinastiya. Pinakarurok, isang pamumuno na mamamatay tao, isang pamumuno na bastos, isang pamumuno na bankrupt, kahit sa pananalita, bankrupt. Attorney Luke, so you're saying pag nagka-Senate seat, Growing your dream business. you're in favor of death penalty? I'm not in favor of death penalty. As I said, I've always explained death penalty will only be applied against the poor. In our country, na kung saan ang justice Yan ang mga dapat nagiging senador, presidente. Putang ina, maski na ano itanong mo, may sagot siya na magagandang sagot. Hindi Yung putang ina mga nakaupo, binabasa na lang, nauutal pa. Pero makapal ang mukha nila. O, di ba? Sweldo di ba? Putang ina. Tuloy. system ay para sa mga mayayaman, maraming mga nakukulong sa plunder pero pinapakawalan. Halimbawa si Gloria Arroyo, nakulong pero nakawala, naging kongresista. Yang sila Jenggoy, yang sila ni Bong Revilla, nakakawala ang mga mayayaman. Kapag may death penalty, puro lang mahihirap yan. Pero para sinasabi ko, para ako sa revolutionary justice. At yan ay historical, na kapag dumating ang panahon na babaguhin natin ang ating lipunan, dapat si Duterte ang number one example na bigyan ng revolutionary justice. Sir, hindi nyo first time tumakbo para sa Senado. Ano yung magiging bago kumbaga this time around? Na hopefully makapasok na kayo ngayon. Ang na-realize ko, hindi unchallenge ang rule ng mga dinastiya. It's not unchallenged. It is not true at all na ang ating politika ay naghahati lang sa kasamaan at kadiliman. Maraming puwersa sa atin ang sinusuka ang both kasamaan at kadiliman. Sinusuka both si Marcos at si Duterte. At yun ang aming market. Alam natin na dominante pa sila ngayon kasi alam naman natin gumagamit sila ng public funds. Ginagamit nila yung 2025 budget na bilyon-bilyon, ginagamit nila sa kanilang eleksyon, sa kanilang mga makinarya. Kaya dominante pa rin sila. Pero ang suporta ng nila na nakukuha na na-generate sa pera na pinamumudmud nila ay mababang klase ng suporta. Mababa, hindi galing sa prinsipyo. Ang suporta na nakukuha ni Luke Espiritu at saka ni Leody Di Guzman, pag sinuportahan yan, kasama dyan ang paniniwala, ang pag-a-adhere sa prinsipyo at mas malakas na klaseng suporta yan. Yan ay founded on a strong foundation. And kapag palawakin namin yan, we just talk to that market na gustong pagbabago sa ating bansa. Sa tingin nyo, sino magiging malakas? Tanggalin natin ang advantage ng pera. Tanggalin natin ang advantage ng makinarya. Tanggalin. All things being equal. Sa tingin nyo, hindi kami mananalo ni Calyodi? Tama. Sa tingin ninyo? Kapag kumparahin nyo na lang, ang laman ng aming binibitbit sa kanila, sila empty, bankrupt, walang sinasabi. All things being equal lang. Sir, ano magiging strategy nyo? Kasi kayo nga po ni Calyodi, medyo hindi pa kayo pasok sa matter. Well, as of this time, ano magiging strategy moving forward? We build forces, the forces for change. We address the forces of change. Ang mga kabataan, for example, ang mga Gen Z na ayaw na sa luma, gusto na ng bago. Ang mga manggagawa na patuloy na lumalaban, we address those forces, we strengthen those forces. And we do know that it's just a matter of time. Dahil bankrupt sila at exposed na yung mga dynasties na yan, it's just a matter of time that these forces will also influence the entire Philippine society na oppressed until now. Sir, regarding po sa inyong online campaign platforms, wala po kayo dun sa COMELEC na official na may registered na online campaign platforms. Ano po nangyayari doon? Paano po natin sinusolusyonan ito? Meron na kaming sinabi sa COMELEC na online campaign platforms. It's the first time that I heard na wala. Nakalagay sir kasi parang non-compliant daw po kayo, wala kayo sa lista. That should be corrected because we submitted our own online campaign platforms. That should be corrected. That's wrong. That's erroneous. Regarding sa real opposition, ngayon, Duterte, Marcos nag-aaway, kayo yung mga ibang states sir, nag-hiwalay din po kayo. Ano pong siguro magiging toxic or ano po yung paano po kaya iikpaw po dun sa pagkakaroon ng real opposition? Dapat ang opposition ay hindi yung opposition ng trapo. Pagka opposition ng trapo, syempre, Eto naman si Chief, CIDD Chief Torres, no? Nag-file ng kaso dito kay Digong. Oo. Dahil sinabing yun nga, binababoy ni Digong yung Senado, papatayin daw yung 15 di ba? Senador, at para makapasok yung kanyang mga senador at papabombahin yung
No? Mabuti pa si General Torion umaaksyon para sa ayaw niyang nabababoy kayong mga senador. Dahil kayong isang kumbaga sa karespe-respetong establishmento o sangay ng gobyerno. Pero kayo, mga senador, ayaw niyong mag-file kasi ayaw niyo, niloloko lang kayo. Payag kayo, niloloko lang kayo ng isang luko-luko rin. Wala talaga to mga to. Pakinggan natin si General Torre. Sa totoo lang, tatlong final namin case ha. I also submitted for DC-20 the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanya mga statements doon sa last rally. Opo. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po that he made? Ay, gusto niyang patayin ang 15 senador na gusto nilang bombahin. So, ayan, nakafile na sa DC-20 for case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Remulla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. More to proprio po ba ito o may nag-file ng complaint sa inyo na ibang tao? I am filing this as a citizen. And you know, I'm a policeman. And it's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Maliit lang tingnan yan. Pero it is being uttered by a former president. Hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari na yan di ba? Sabi niya, pagpapatay ng mga, di ba? Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga. Maraming nga nagpatayan na hindi na natin maintindihan kung saan ang galing. At sinasabi nila, mga vigilante nila ang mga palusot. But the fact remains na maraming namatay dahil he encouraged it during his term. Sir, clarify ko lang, Ano po yung mangyayari yung season after yung case din? We'll be filing it for, pag natapos ang case build-up, it will be filed for preliminary investigation, and formally, he will be given a copy of the complaint na inakyat so that he can have his counter affidavit on the case. Sir, clarify ko lang, you are filing as your person, not as CIDG. I am filing it as both as CIDG chief and as a Filipino, as a policeman. Because anybody can file that. So, hindi ko naman hihintayin kung sino pa. Para anong nandito tayo sa PNP at nag-CIDG chief pa tayo, kung hindi natin pangunahan na ibang mga kababayan natin na tahimik lang sa sidelines, pero talagang galit din naman, hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa Sir, ano po ba? Kinonsult niyo yung higher officer sa PNP before... Pero mukhang accepted kay Bato, General Torre. Biro lang daw. At saka mukhang sabi ni Remulla, alam niyo naman magsalita yung presidente. Ganon din yata yung sabi sa NBI. General Torre. Oo, ewan ko ha. Puta. Kaya nakakatakot mga friend. Kikita mo yung killing di ba? Walang kwenta dito sa mga tao na to yung yung damdamin ng Marcos, wala. Buti pa si General Torre, ginagawa niya talaga yung bilang CIDG chief kung anong dapat gawin sa mga ganitong klaseng uring nila lang, kagaya dito mga sila Digong, mga halimaw. before making this move po? Well, I told my bosses that I'm filing the case. And, meron naman tayong latitude para mag-decide on our own on this level. So, ginawa ko ang decision na ito. Sir, na-coordinate din ba ito kay Senate President Chis Escudero? Kasi so far wala pa sa kanilang mga senador ang naglalabas ng cause of concern din regarding sa statement ng dating Pangulo. As of the moment, kasi talagang I did this as a patriotic Filipino na nandito tayo, premier tayo ng law enforcement at kami ang nandito na dapat nagpapatupad ng batas. At kitang-kita sa harap namin, sa harap nating lahat, na ang batas ay nilalapastangan. So, we deem it necessary to file the case. Under the
guidance of the Chief PNP. Would you suggest, sir, na yung mga senators who filed a complaint themselves, kasi sila rin naman yung directly will be in danger because of this? Depende na sa kanilang appreciation ang situation. Nasa kanila na yun. Kung gusto nilang mag-file, they are most welcome to come to our office and file the complaint. They can contact us. We can send investigators to get their statements and we can file the case. Wala po bang political pressure ito given that the Vice President is in a similar situation with the filing of the NBI na cases din? Alam nyo, hindi ito, this is beyond politics eh. This is beyond politics. Huwag nyo isipin na ito ay politika at ako'y ginagawa to para kilingan ng politika. Wala kaming politika dyan. Ang nakalagay dun sa statement ay maliwanag na enumeration ng mga violation of laws na nakasulat sa ating mga batas. Hindi po pwedeng lapastanganin lang yun ng ganun-ganun na lang. Lalo na ng isang tao na palaging nasa limelight at palaging nagbibigay ng kung ano-anong mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, ay bigla na lang iiwanan ang kanyang mga pinangakuan. Sir, for grave threats din po ba ang Sa ngayon, ang sa amin is unlawful utterances. Nasa case build-up ngayon yan, kung gustong dagdagan ng... Hindi naman pwedeng matalino si General Torre, mga boss eh. Hindi naman siya pwedeng mag-file ng grave threat eh. Dahil hindi naman siya tinethreaten eh. Yung Senado, di ba? Kaya ibang kaso yung sinampihan niya. Oh, ha? Eto mga friend, hintayin natin. Baka tablahin pa ito ng ng Department of Justice. Itong kasong ipinail niya. Oh, hindi grave threat ha. Ang ipinail niya, sinasalahula na itong si Digong ang batas ng Pilipinas. Wala siyang respeto sa Senado. Binababoy niya, kumbaga, yun ang pinakabuod ng ipinail ni General Torre. Hindi, kaya sa kanya sasabi, yung mga senador, nasa kanila kung gusto nila mag-file. Pwede sila pumunta sa office namin at para Pero sa kanya, yung ipinail niya, binababoy mo. Ikaw na wala ka namang immunity from suit, wala ka naman ng papel sa mundo, binababoy mo pa yung Senado. Napakatibay ng Senado. Senado, ha? Kita mo naman. Hindi makumbik-kumbik si Sara Duterte ng hindi siya yung mga kasalanan niya na pinirmahan ng mga kongresista, 259 nakapirma. Sabi lang niya, wala ka, sabi ni Chis Escudero, tsaka na yan. Walang ngayon, nasa Supreme Court na, marami nagsasabi, pero si Chis Escudero, nasa bakasyon pa yata. Tuloy-tuloy. DOJ ang kanilang mga nakikitang mga kaso. Walang sedition, sir. Unlawful utterance. Meron kaming, may pinafinal ako, inciting to sedition. That's inciting to sedition naman talaga ang kanyang ginawa eh. So, inciting to sedition, unlawful utterance. Yes. So, maging makakita kaya, sir, ng papel na posible ba? Iniligay namin muna sa docket at I'll give you the update pag nabigyan ako ng copy. Sige, sir. Eto na naman. Baka tablahin nyo na naman yan. Ha? Mga DOJ. Hindi mo pwede isagot dito kagaya ni sinasagot nito yung sa NBI na yun nga parang bibiro lang. Wala pa kayo si General Torre sa hindi mo dapat biruin ng ganun. Ang Senado, yun na sa kanya eh. Di ba mga boss? Kaya, ewan ko paano tatablahin ito na eto Santiago. Immediately affected. Kumbaga na sila ang tinatakot, sila ang papatayin. Alam nila na hindi totoo yun. Na nagbibiro lang si Presidente. Sino pa kaya ako? Director, paano nga kung merong mga senator na mag-iit na tinuturing nilang banta sa buhay nila yung joke kill ng Pangulo? Gaano kalakas yung kaso kung sakali malakas ba? Titignan natin lahat ng angulo. How it was delivered, circumstances of the delivery, gaano kaseryoso ba yan. Lahat po yan, angulo ay titignan natin. Sir, ang mga nagreklamo ngayon is mga congressmen. Can they file yung complaint instead yung mga senators na sila yung pinagbantaan? Pwede ba? Yun na ang isang with due respect sa kanila, no? Sila ang nagtutulak ng
kaso, hindi naman sila yung involved actually, yung mga senator. Tsaka, tingnan nyo, hindi naman sinabi kung sino doon sa 15 yung papatayin Sino ba yung 15 na yun Yung bang nakaupo o yung tatakbo, no? At tsaka, kung di ba... Wala nang problema doon. Basta't yung pinal ni General Torre, wala siyang pakialam kung sino papatayin. Basta, ang kay General Torre, NBI chief, binababoy nito si Digong, yung Senado. Wala siyang pakialam kung sino, 15 papatayin na sinasabi, o joke. Wala siyang pakialam doon. Basta kay General Torre, binababoy mo ang Senado. Hindi naman, buti sana kung, maski dito, sabihin mo, papatayin mo yung mga barangay official dito para makapasok yung susunod na barangay official. Magkakagulo. Di ba? Pwede kang Pero dito, sinasabi ni Santiago, yung hindi naman daw sinabi kung sino papatayin. Wala yung sa pang kaso ni General Torre, Santiago. Wala yun kung sino papatayin. Ang kay General Torre, inciting to sedition, at saka yun nga, yung binababoy yung Senado. Yun, ha? Wala siyang pakialam kung sino yung papatayin. Basta, ang dating kay Chief Santiago, kay Chief Torre, General Torre, winawalang niya mo, binababoy mo yung Senado. Yun. Ang ganda siguro ng Pilipinas, mga pre, kung yan sila General Torre ang magiging presidente, vice president yang si Luke Espiritu, o either, maski sino sa kanilang dalawa, pwede maging pangulo. Nandyan sila Atty. Claire Castro sa Senado, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Laila de Lima. Putyang ganda sana, di ba mga boss? Risa Hontiveros, Arlene Brosas. Ang ganda siguro, no? Mga friend. So mukhang malayo pa sa hinagpis yan. God save the Philippines. Yun nga. Hinaharang nila Turon. Nagpuputeksta sila Turon dun sa buwasan na natin pag-usapan. Nagkulang muna tayo. Nagpuputeksta sila Turon. Nagreklamo sa Supreme Court na ihinto ang impeachment ni Sara Duterte. Hayop no? Di ho Supreme Court. Tapang silang pumunta sa Supreme Court, no? Bakit? Alam nila, may mga tao doon si Duterte sa Supreme Court, Kaya malakas silang magana sa Supreme Court, di ba? Alam nila, mayroong tao sa Supreme Court, Puta. Tayo dyan. Mga friend. Kulab na tayo. Basta yan, pag hindi na-aksyonan yung reklamo ni General Torre, wala na hong mangyayari dito sa bansa na to. Talagang wala na. General na di ba? CIDG chief pa. Tapos hindi niya aksyonan. Para niya sinabing bobo si General Torre pag dinismiss niya yung kasong isasampa niyan, Jackie Duterte. Di ba? Kalat ni Baya, shout out. Yun ang dating nun. Di ba? Yung sinasabi naman General, hindi siya nagsasampa ng threat, dahil hindi naman siya tinetreat, Pero yung nakita niya, hindi tama. Kaya dapat kasuhan si Duterte. Di ba? At sinabi niya naman kung ano yung dapat ikaso, di ba? Kalat ni Baya, shout out. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless. Monday sa inyo. God bless Raul. Raul ulit. Ganun pala ang patakaran ng mga mainstream media. Payola 850,000 10 minuto. Ay puto. 850,000 10 minuto. Ay puto na halaga sa Vatikanong demonyong politiko. Totoo yan. Balbarya lang sa kanila yan. Basta ilalabas na tatanong sa kanila ng mainstream media, lalabas na magagaling sila. Di ba? Ganun yun. Raul ulit Patawag ka ng
session sa Senado para matuloy ang impeachment. Yan masasabi nating matapang ka na. O, totoo, kay Marcos. O, hindi po eh. Parang drama eh, di ba? Makise, shout out. Good evening po, Sir Rox. Nag-utos na ang Supreme Court sa Senado na umpisahan na ang impeachment trial, pero pabebe pa si Chis Escudero. Hoy, pabebe, gising-gising. Ano pa hinihintay mo? Offer from PBBM ba? Yun nga, dyan eh. Alam niyo pwedeng ano to eh. Pwedeng tama siya sabi ni Atty. Enzo eh. Na siguruhin mo ako magiging Vice President. Diba? Kasi one step ka na lang eh. Pag Vice President ka, di ba? Konting dasal na lang gagawin mo, mamatay na sana, o di ba? Kung ibang duda ni Chis Escudero na pag na-impeach si Sara, iba mauupong Vice President, hindi siya. Kaya, kayo, 2 buwan nyo kami pinag-intay dyan sa Kongreso, hintay kayo 5 buwan kayo dyan, diba? Abraham Velasquez, shout out. Welcome to the club, Abraham Velasquez. Kasama sa iboto namin ng pamilya ko, kinakampanya ko na si Kiko, Bam, Luke, Heidi, Franz, at sa mga kamag-anak ko sa probinsya. Pati dito sa California City. Sige. Jokeano, shout out. Karox, sabi ko nga, gawin na lang palaman sa tinapay ang mag-amang yan, walang silbi. Jokeano nito. Galing-galingan nga kasi. Kaya nga ako, kahit minsan, di ko binoto mga ungas na senador ng mga yan. Diba? Ay, naku. Elizabeth Iscare, Good evening, Sir Rox. Tama yung sinasabi ni Luke na ayaw talaga ng mga kandidato na yan ng debate, lalo na yung alam nilang basta sikat na sila. Di na yan kailangan kasi nga baka dyan mabuking kung gaano sila kabobo. Totoo at walang alam. Lalo pa ang mga bubutante ngayon, mas maraming bobo. Totoo yan, Elizabeth Ito ang magandang hindi ka naka-live eh. Maski naghihigab ka, pwede mo munang i-post, di ba? Kung naka-live ako, hindi eh. Jokeano, shout out. Kaya yung admin at padapa senator dapat sa inidoro ilagay. Totoo yan. Rodolfo Tobilea, shout out. Mars Chavez, welcome to the club. Tatay Roque, corrupt din mga media dito sa atin kahit mainstream pa. Kunwari may news item ka, may bayad pa rin yun. Totoo. Librado Ludovico, talagang good spirit yan si Atty. Luke. Sana siya na ang padala ni Lord. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless us po tayo and stay healthy. Ikaw rin, Librado. Joey Tobileha, good PM, sir. Number 1 sa akin, si Luke Espiritu. Buldingin na natin. Shirley J. Sir, shout out. Huwag kang mag-alala, Karox. May listahan na ako kung sinong iboboto ko at ng pamilya ko. Yung karapat-dapat lang. So, okay lang. 3J Show po dito. I hope wala sa listahan mo si Pacquiao. At lalo rin pala ng banat niya kay BBM noong 2022. Bukod sa ginawa niya kay Dilima. Tapos ngayon, ang lakas ng abog na kumampi kay BBM. Isa lang sa ang ibig sabihin niyan. Kung sino ang may poder, doon siya. Meaning, di siya loyal. Loyal siya sa may power. Ganyan ba ang gustong manilbihan sa bayan? Diba? Tuk na ako mga boss. Higab ako ng higab. Pinopost ko. Joel Molina, shout out. Karox, sana wag na tayong boboto ng mga naka-line up sa Marcos Duterte. Mga bago naman para wala nang sabuatan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Totoo yan, Joel. Federico Mandaco. Karox, kinasuhan ng General Torres si Digong inciting to sedition. 3 kaso ang sinampan ni General Torres sa DOJ dahil sa sinabi niyang patayin na lang yung 15 senator. Pero sa nag-MBI ay
rhetoric lang daw ni Duterte yun. NBI na yun mismo ha. Yun nga ang problema dito eh. Tsaka kung makatawag si ano na, Presidente Duterte, yung director ng NBI, oh. Halatang, parang ano, di ba? Halatado mong ano eh. Hindi sila sa Pilipinas eh. Kay Digong sila eh. No? Pero sa ng NBI idiotic lang daw si Duterte. NBI na yun mismo ha. Ay paano kaya kung ordinaryong mamamayan yung nagsabi nun? Ayos lang din ba NBI? Baka wala pang ilang minuto nadampot ka na. Pero pag sa Duterte ay joke lang. Yan yung mga palusot ni Bato, ni Panelo, pati si Bong Revilla, Jinggoy, joke lang daw yun. Kaya biro mo yun, sila na mismo ang pinagbabantaang papatayin daw ay biro lang daw sa kanila. Ganyan sila kabahagang buntot. Buti na lang, matapang talaga si General Torre. Saludo tayo sa kanya. At saka hindi threat ang sinampa ni General Torre. Hindi threat, Federico eh. Matalino yung General Torre. Matalino talaga. Alam niya ang batas. Oh. Chupista. Siguradong pag yung tinabla ng NBI at saka ng Department of Justice at sinagot nila na nagbibiro lang si Digong. Wala na. Bongbong, gising-gising ka. Hindi sa'yo yung NBI. Hindi rin sa'yo yung Department of Justice. Wala na yata sa'yo. Pati Comelec, di rin yata sa'yo eh. Oh. Ha? Tayo, nakatakbo si Kibulog. Oo, baliw. Oh. Jupisa Bunao, good evening po kuya at sa mga kawaryos. Ay kuya, pareho po tayo. Naniniwala lang din ako na matapang si BBM pag may naipakulong na siya ng mga Duterte. O, di ba? Nga eh, pares pala tayo, Chupista. Chupista din, oh. Hindi ko maisip kung bakit di pa ibigay itong si Duterte sa mga alipor at ang mga alipores niya. Ewan ko rin. 3J show po ulit, oh. May tamang panahon. Timing is everything. Alam yan ni BBM. Sana nga, tama ka dyan, ha. 3J show ka, ha. Sana mali kami ni Chupista, ha. Chupista ulit, oh. Ang sarap itulak sa bangin yung mga nagtatanggol sa mga Duterte, lalo na si Kimo at epektibo. Magbaliw mga yan. Michelle Edwin, shout out, Mike. Si Kawaldi, Karox. Oo, si Kawaldi, wala na siya, no, Mike. Hindi na naririnig. Tanda na kasi. Perly Pulido, shout out. Ang katapangan ni PBM ay kaduwagan lang. Yun ni Duterte. Federico Mandak ulit, oh. Karox, yung mga buwelta ni Karox, yung mga buwelta ni BBM kay Digong ay parang sa babae lang. Sagutan parang marites lang. Wala yun, walang tapang, walang diin. Kaya paano tayo maniniwala sa mga banat niya? Kaya ordinaryo na lang kay Digong, nagaguhin siya. At yung sinasabi ni Atty. Luke hinggil sa advance question daw bago ma-interview ng reporter, ay totoo naman. Di ba ganyan ang gusto ni Sara sa NBI nung iniimbestigahan siya? Kaya nung hindi siya pumayag, inisnab lang ni Sara yung taripa. Yung taripa din na sinasabi niya siguro totoo din. Ganyan din yung mga survey na nag-interview lang ng 1,200 na tao. Sapat na yun para sa kanila para malaman yung rating na isang politiko. May sinasabi pa lang plus or minus daw. Na-impeach na pero mataas pa rin ang rating. Dapat ang survey na yan, Philippine Statistics Authority ang gumagawa, hindi ang pribadong survey firm. Totoo yan, Federico. Ang kakapal naman ng mukha, no? Puta, kala mo ito. Utangin ang mga yan. Chupisa Bunao nito. Mahirap kuya umakyat pa sa bundok para magbigay ng tulong, mag-content ka na lang na mga marunong kumanta, yung magbibigay ka lang po ng reaksyon. Ganyan lang din po ang pwedeng nakaupo ka lang po. Hindi, natutuwa lang ako. Hindi ko gagawin yun. Tsaka hindi ko kaya talaga. Utik yan. Kaya ko man, di kaya ng mukha ko, puta. Kapal ng mukha mo naman. Maghahanap ka ng mga kawawa doon sa kabundukan, tapos kukontent mo, bibigyan mong bigas. Tapos ang views, alam mo kung ilan ang views? Million views. At merong mga nagbibigay ng tulong doon sa gago.
na pumupunta sa bundok at talaga, banal na banal ang kanyang dating. Tagilag yan. Alam ng Diyos kung totoo kayong matulungin o hindi. Ha? Tapos bibilangin pa, oh. Ito, 1, 2, putang ina. Tulpon-tulpo rin ang dating. Pelabot, shout out. The worst chairman of Comelec is George Garcia. You're right, Pelabot. Para sa akin din. Ganun. Perla San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, nung nabubuhay pa si Percy, ay ini-endorso na niya si Atty. Lico Espiritu na ihalal sa Senado at talaga namang mahusay at may pagmamahal sa bayan at taong bayan. Totoo. Kaya po iboboto ko yan si Atty. Lico Espiritu sa Senado at Bunyog, party list sa Kongreso. Si Atty. Enzo 2025, God bless po sa ating lahat. God bless, Ferdinand. 3JCO po. Sana nababasa ito ng ibang tao kahit hindi na sila fans ni Sir Rox. Alang sa bayan. I consider nila ang sinasabi mo, Bunyog at Atty. Espiritu sa Senado. Diba? Basta tayo, meron tayong 24,000 mahigit. O, times 2 mo na lang, di po. Almost 50,000 na, di ba? Tulong na yun kay Atty. Lico Espiritu. O, plus, hindi lang naman siguro times 2 yan. May mga anak pa kayo, di ba? Hindi ba? Ramon Valencia, bossing yan si Ipe at Kimo, palamunin lang yan sa Senado, kakain lang yan sa steak at McDonald's, Jollibee at Paris ni Diwata. Totoo yan, Ramon. Ramon ulit, oh. Sana lahat ng mga aso ni Digongs, huwag sanang manalo. Wala nang ulul na tuta, puro mga asong gala. Totoo. David Allen Mendoza, shout out. Magandang gabi po, Karox. Dapat lang po na handa ng mga tatakbong kandidato na sa mga tanong na ibabato sa kanila. Kaya po yung mga kandidato na saka nasasabihin ang plataforma nila kapag nanalo na, at saka yung mga walang ginawa sa Senado kundi magbutas ng upuan. Mag-isip-isip naman po tayo, mga kababayan ko, para sa ikauunlad ng bayan, bisikleta, yung mga tamang kandidato na may malinis na track record ang kailangan natin. Kaysa yung at yun din na pinauupo natin sa pwesto na wala namang ginawa at palamunin pa ng bayan. Totoo yun. Buti nga kung ganun lang, kontento sila. Magnanakaw pa. Diba? Ang Valencia, oh. Iboboto namin si Sir Luke Espiritu, Franz Castro, Brosas, kasi Kiko, Bam, Heidi, Bunyog, candidates. At kung sino pa ang ililista mo at sa PBBM candidates, isa lang ang gusto ko doon, si Lacson. Lahat wala na. Parehas tayo, Ramon. Kumbaga sa Madyo nga, putang ina, puro panapon eh. Diyos ko. Ramon Valencia, oh. Ang pangit ng baraha ni BBM. Oh, yung wala. Mas pangit naman yung baraha ng kabila. Si Digong, di ba? Oh, kaya saan tayo pupunta? Doon sa mga magagandang baraha. Doon tayo kukuha. Di ba? Tanga na, boboto niya, puro panapon na nga. Panapon na, di tapon. Di ba? Ba't mo mahusay din kasi ako sa magmadyong ng araw, eh. Di ba? Ang laro ko ho, Mandarin. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, isama ko pala si Atty. Laila de Lima, Atty. Chel Jokno. Ayun! Tama, Ramon. Sana manalo sila. Sila ang makakatulong, si Risa, at yung mga against sa impeachment na neutral daw. Sila ay balimbing, walang sariling mga utak at prinsipyo. Yan yung mga namamangka sa dalawang ilog, mga sigurista, mga duwag, magutom, ang mga hinayupak. Totoo. Anong magutom? Nakaw, kamo. Amado Galang, welcome to the club, ha. Totoong weak leader, si BBM. Takot pa rin sa mga Duterte. Pareho lang bangag. Oh, yun. Friend Shervin Sapeda, shout out, ha. Tia Deli. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga boss, ha. Friend Daimi Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escadona, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out. Jeff Ramos, nak. Ina ko po, Loleng. Puting baka mo si Rox, ang tapang sa bunganga pero bahag ang buntot si Rox, dinadaan sa puro patutsada, puro palipad hangin.
Pero totoo, Xerox, duwag at takot to the max po ang ating kuting ng bayan. Pero wala pong aksyon. Yun lang po yun, Xerox. Kasi sa tao pong diduwag ay may paninindigan tulad po ng ating si Atty. Luke Espiritu ba, wala pong duda at patumpik-tumpik. Yan po ang mga dapat, mga kapatid, na pinag-aaksayahan po natin ng ating mga boto. Nasa kamay po ni Kuting ang mahiwagang bola at lahat ng pagkakataon kumpas lang po ng daliri ang kailangan. Pero kung bakit po nananatiling bahag po ang kanyang buntot, your guess is as good as mine. Meron pong hawak na secret time bomb ang mga DD shit. Yun lang po yun, Xerox. Kaya nananatili po siyang nagpapakaduwag, inutil at bingi. At bingi, impong ba siyang signing hook ang katipunera po ng Cavite at tunay pong nagibaka at nagmamahal. Ang malupit at asungot ninyong Tia Deli, bago po tayong mag-ending, Xerox, thanks po sa palagi sa pagtityaga mo pong pagbabasa pinakamahabang na sa araw-araw. Kaya bumabati din ako ng belated happiest birthday sa ating ka-warriors na sister Mirna Regalado. Patuloy na mapagpalang buhay at kalakasan ang sumainyo araw-araw mula sa ating mahal na Panginoon. May you have many more happiest birthdays ahead of you. God bless po sa ating lahat, mga ka-warriors. Iisang tinig, iisang adhikain, naway mapakinggan po tayo ni Lord sa ating mga mabuting hangarin at panalangin, lalo na po pagdating sa bayan. Amen. Totoo yan, Tia Delica. Mundo Cheng, panahon na para magkaroon ng tayo ng tunay na senador, nalulutas sa mga problema ng bayan, at dapat na rin pagsisipain na rin ang mga senador na walang alam sa batas at naging senador lang sa iisang tao kung tawagin ay tuta at nabibilang sa mga tanga at bobo. Kaya dapat nang iupo ang tunay na mga senador na si Luke Espiritu at hindi tayo magsisisi katulad na ngayon ay puro pagsisisi ang inaabot natin. Totoo yan, mundo. Jane Labay na, oh. Hello, Sir Rox, wow. Si Senator Torre talagang ang tapang. Super. Kinasuhan si Digong ay ng sedisyon. Sa aking palagay, nagpaalam siya kay BBM bilang respeto. Totoo. Mundo Cheng. Wala pa yan tapang ni BBM. Tapang-tapangan lang yan. Papasukin mo ng ICC at utusan mo si Cheese na umpisahan na ang impeachment ni Sara. Pag nagawa mo yan, baka meron ka ng tapang pero hindi pa rin puro. Batang blooming treat to, mga boss. Alam ko, wala sendong, ha. Kalat ni Baya, oh. Happy birthday, Miss Mirna Regalado. Wishing you blessed and a good one. Mabuhay and regards. So, Adorasyon di Maranan, shout out, ha. Best friend mo yan ni Mirna. Ted, shout out, Ted. Dapat naman talaga na manalo ang mga katulad ni Luke Espiritu sa Senado para magkaroon ng mga matitino, matatalino at tapat sa tungkulin na makakasama si Senator Risa Ontiveros. Maliban kasi kay Senator Risa Ontiveros sa Senado, ang may utak na ibang senador ay pinasok ng Duterte virus, kaya mga walang silbi. Totoo. Marilo Pabianak, shout out, ha. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Nawa nga po, ito na ang pagkakataon na maipanalo natin ang makabayan na kandidato para naman magbago ang sitwasyon ng ating bansa. God bless us po sa ating lahat. God bless the Philippines. God bless. Nak. Marilo Pabian ulit, to. Saludo po kay General Torre. Siya lang ang may lakas ng loob na bigyan ng tamang hustisya at pagtatanggol sa taong bayan na sinasalungat ng DOJ at NBI. Alam na this. Di po ba tayo? Yun na nga. Hay. Di na nga presidente. Grabe pa magsalita ng pagbabanta. Tapos joke lang. Kaya nga klase ito mga to.
Sumagot si 3J Siopo, 50-50 ang chance na manalo ni General Torre. Kasi nga, di tayo sigurado sa mga judges. Pero maganda simula na rin yan dahil may tumindig nilabang kay Digong. O, diba? Sumagot din si Anak Malu. May point ka, sis. Ang nakakagaan na lang sa ating feeling ay may isang matapang na tumindig para sa kapakanan ng bayan. Proud po kami, General Torre. O. Kalat niyo. Sa uulitin, Andrew Espiritu, iboto. Iboto natin para sa Senado. Para dumami ang good spirit sa Senado. Iboto ang mabuting espiritu sa Senado. O, diba? Kalat niyo ulit. Good morning, Kasani. Tirahin mo ng mga ungas na yan, Kasani. Ang tari ng Itsyagi lang ang malakas. Patay tayo dyan. God bless your family. God bless, Kalat ni Tedo. Kung hindi lang kay Atty. Claire Castro, di ko panonoorin itong walang kwentang hearing na tayo. Pinanood ko rin eh. Puta na. Tanghalian na, hindi pa nagsasalita si Atty. Claire. Puta lang yan, ano to. Wala pa yung-uusapan nila, Ted. Puta. Kaya sa isip ko, puta, ba't kaya pinimbita si Atty. Claire dito? Kako, baka gusto lang nila makita kung gaano kaganda talaga yung Claire Castro. Parang nai-starstruck sila kay Atty. Claire, di ba? Kahit walang kinalaman sa fake news, pinatatawag. Totoo nga eh, di ba? Pero alam naman ni Atty. Claire na yun ang mangyayari. Ini-expect lang niya na baka may nasaktan siya kagaya nila to Erwin Tulfo. Pero sabi nga ni Atty. Pag nakita ko siya, parang kung di haharap sa akin yun. Pag nakita ko siya, kamusta ang American citizen, ha? Alam niyo yung Atty. Claire Castro, ang tapang. Oo, tapang. Parang Miriam Defensor Santiago rin eh. Kaya lang, maganda humagod. Hindi kagaya ni Miriam Defensor, talagang, puta. Sino ba si Piluka? Yung bata ni Digong, puta na, pinalabas sa Senado eh. Ano tatawa-tawa mo dyan? Ha? Lumabas ka nga. Pinalabas sa Senado eh. Diba yung ano na yun? Naging Department of Justice ba yun? Yung gago na yun? Librado. Karox, kilala ko yung sinasabi mong, Karox, kilala ko na yung sinasabi mong pugong biyero. Di ba? Meron pang isa. Hindi yan, mas malupit din yun, yung isa. Si Kulas naman siya, si Kulas. Puta, ganyan din ang ano. May kambaser sila eh. May tao, naghahanap sila talaga ng mga kawawa yung bahay talagang bulok na talagang puro pawid at doon sila pupunta. Tapos makikita mo yung mga thumbnail nila, puta na, talagang kung ikaw ay mahilig sa chismis, ang mga thumbnail nila eh, anak, inanakan ng ama, mga ganun, puta. Dalawang babae, pinagsama ng isa lang ang asawa. Puta, nakatira sila doon sa bundok. Yun ang mga inaanap din ng mga istorya, puta. Grabe, puta. Librado Ludovico ulit. Karox, to si Mary Grace Piatos. Nakita namin ang aking may bahay sa isang Asian supermarket. Kaso lang, hindi tao, kundi snacks. Ang daming nasa shelves. 3J Siopo. Alam mo, Sir Rox, naman tayo. This 2025 election is a make or break for the Dutertes. Kaya talagang gagawin ni Digong at syempre si BBM din ang lahat. Ang tanong na lang dyan, sino ang mas tuso at mas may abilidad? Malalaman natin sa susunod na kabanata. Pero mas may advantage si BBM. Problema nga 3J Siopo Hindi malaman ni BBM itong mga nakapwesto sa kanyang gobyerno na itinanim ni Digong bago siya umalis. Yan ang problema. Pagaya yung DOJ, tsaka yung MBI. Tignan mo nga.
Senado, Supreme Court, COMELEC, hindi mo alam yan eh. Kung saan ang ano yan eh. Loyalty ng mga yan eh, di ba? At least yung Kongreso, nakita nila na talagang mas marami. Actually, hindi naman sila, yung loyal sila kay Marcos, hindi. Talagang gusto na nilang maalis itong baliw. Dahil talagang walang niya eh. Talagang gusto nilang impeach. Pero pagdating sa Senado, yun nga, puta na. Kayo, siniswerte, ha? Sabi ni Chis Escudero, tayo kayo. Piyagintay nyo kami, 2 buwan eh. Tayo kayo 5 buwan. Ted ulit oh. Ginawa ni Marcoleta kay Commodore Tariela ang ginawa niya kay Atty. Enzo noong nakaraang hearing sa TRICOM. Pilit niyang pahiyain din si Commodore Tariela sa hearing sa TRICOM kanina. Ngunit di napatunayan ni Marcoleta na tinawag siyang traidor ni Tariela. Kung gusto mong patunayan na traidor ka, Marcoleta, humarap ka sa salamin, tanungin mo sarili mo. Akala ko haharapin niya si Atty. Claire kanina yung Marcoleta. Marcoleta yung Marcoleta di ba? Naku. Wala. Starstruck siya. Patay tayo. Ha? Oy, mission accomplished mga boss ha. Hanggang bukas po muli. Magandang gabi po. God bless. Dasal. Ha mga friend. Boyong Kong Balong, shout out. Brother Elias Isyo. Brother Eli, mukhang lumalapit na si Shani Trillanes, kaya malapitan na. Ano sa palagay mo? Yun ang nababasa ko sa mga pero malaki ang paniniwala ni Brother Eli na talagang hindi mananalo si Trillanes sa Caloocan. Ewan lang natin. God bless, mga boss. Good night.